Habang unti-unting naglalaho ang pakpak ni Ye Chuan, tinanong niya si Master Taizin kung gaano katagal bago mapalakas ang kanyang espada dahil nagmamadali siya. Kalmadong sumagot si Master Taizin na 10 minuto lamang ang kakailanganin. Ngunit nang mapunta ang usapan sa bayad, biglang nagkatinginan sina Ye Chuan at Qi Chunying. Sabay silang dumukot sa kanilang mga bulsa at sinabing wala silang pambayad sa ngayon. Napabuntong hininga na lamang si Master Taizin at sinabing kalimutan na nila ang tungkol doon. Tutulungan na lamang daw niya si Ye Chuan sa isa pang pagkakataon. Pagkatapos ay hiniling niyang ibigay sa kanya ang espada nito at sinabi niyang ituring na lamang iyon bilang kabayaran sa isang utang na loob. Habang dahan-daang kinukuha ni Ye Chuan ang kanyang espada, nagtataka siyang nagtanong kung ano ang tinutukoy nitong utang na loob. Nang makuha ni Master Taizin ang kanyang sandata at ang Black Frost Stone, sinabi nitong siya rin ang gumawa at nag-upgrade sa espada ng ama ni Ye Chuan. Hindi rin daw niya ito siningil kahit 1 sentimo. Kung tutuusin, minsan nang iniligtas ng ama ni Ye Chuan ang kanyang buhay, kaya ang utang na buhay ay hindi mababayaran kahit gaano pa karaming espada ang kanyang gawin. Hindi makapaniwalang tinanong ni Ye Chuan si Master Taizin kung talagang iniligtas ng kanyang ama ang buhay nito. Pagkatapos ay nagtanong siya kung ano ba ang nangyari noon. Sumagot si Master Taizin na mahaba ang kwento tungkol doon at sasabihin na lamang niya ito kapag marami na silang oras. Makalipas ang 10 minuto, nagawa na ni Master Taizin na ma-upgrade ang espada ni Ye Chuan. Naglalabas na ito ngayon ng matinding lilang enerhiya na bumabalot sa buong sandata. Nang makita ito ni Qi Chunying, agad siyang namangha dahil mas astig na raw itong tingnan ngayon. Sinuri naman ito ni Ye Chuan at napagtanto niyang mas mabigat na ito kaysa dati. Kasunod nito ay biglang lumabas ang isang system notification na natukoy ang pinalakas na Butcher Blade. Yumapekto rin ang God Slayer Edge at nakakuha siya ng bagong passive skill na Spellbreaker, Antas 1. Pinipigilan nito ang kakayahan ng target na magkalas at muling buuin ang kanilang katawan. Agad na itinago ni Ye Chuan ang kanyang sandata sa kanyang likuran at taos-pusong nagpasalamat kay Master Taizin. Pagkatapos ay nagpaalam siyang aalis na sila. Ngunit agad siyang pinigilan ni Master Taizin at nagtanong kung tama ba ang kanyang pagkakarinig nang sabihin ni Ye Chuan na pupunta sila upang pumatay ng isang Great Demon. Sinang-ayunan nito ni Ye Chuan at ipinaliwanag na kailangan niyang iligtas ang isang kaibigan. Pagkatapos ay tinanong niya si Master Taizin kung alam ba nito kung saan siya maaaring makahanap ng isang Great Demon sa malapit. Bumalik sa kanyang kinauupuan si Master Taizin habang sinasabing may naalala siya. Noong 5 taon na ang nakalipas, may isang lalaking nakamaskara na minsang nagpagawa sa kanya ng isang pares ng Twin Lightning Blades. Nang mapagtanto ni Ye Chuan na nagsisimula na namang magkwento si Master Taizin, pinagsabihan niya itong wala na siyang oras para makinig sa kwento nito ngayon. Ngunit nagpatuloy pa rin si Master Taizin. Sinabi niyang partikular na ipinag-utos ng taong iyon na mag-iwan siya ng isang hollow channel o lagusan sa ibabang bahagi ng bawat espada. Kalaunan, nalaman niyang balak pala nitong padaluyin ang demonic energy sa mga ito upang makontrol ang mga espada. Natigilan si Ye Chuan at napaisip tungkol sa posibilidad na makontrol ang mga espada gamit ang demonic energy. Pagkatapos ay agad niyang tinanong kung sino ba talaga ang lalaking iyon. Sinabi ni Master Taizin na hindi nito kailanman sinabi sa kanya ang kanyang pangalan. Ngunit matapos niyang gawin ang mga espada at maibigay ang mga ito sa lalaki, hindi niya sinasadyang masilayan ang mukha nito. Isa pala itong Blue Lion at sa tingin niya, malamang ay nagawa na nitong magbagong anyo bilang isang tao. Napaisip naman si Qi Chunying tungkol sa Twin Lightning Blades at sa isang Blue Lion. Sabay silang napasigaw ni Ye Chuan at agad na napagtanto na malamang ay ang Thunder Lion Alliance ang tinutukoy nito. Napagtanto rin ni Ye Chuan na ang demonic energy pala ang kumokontrol sa Twin Lightning Blades na tangka niya sanang kunin matapos niyang mapatay si Lei Gang. Sinabi ni Qi Chunying na kung totoo ang sinabi ni Master Taizin, malaki ang posibilidad na si Lai Yong, ang nakatatandang kapatid ni Lei Gang, ay isang Great Demon. Malamang ay siya rin ang nanakit kay Uncle Chen. Nang marinig yun ni Ye Chuan, napangiti siya ng may pananabik. Para sa kanya, perpekto ang pagkakataong ito. Kailangan lamang nilang pagbayarin si Lai Yong sa ginawa nito.
Gagamitin nila ang puso nito upang mailigtas si Uncle Chen. Ngunit pinagsabihan siya ni Chi Chunying na kung silang dalawa lamang ang basta susugod sa Thunder Lion Alliance, malamang ay mas mapanganib pa yun kaysa sa pangangaso ng mag-isa sa 100 taong gulang na Great Demon. Dahil doon, iminungkahi ni Ye Chuan na bumalik muna si Chi Chunying sa Nine Heaven Alliance at sabihin kay Miss Jiang na magtipon ng ilang eksperto mula sa Nine Heaven Alliance upang sabay-sabay silang kumilos. Kailangan nilang iligtas si Uncle Chen. Tumango si Chi Chunying, ngunit nagtanong siya kung paano naman si Ye Chuan. Sumagot si Ye Chuan na mananatili muna siya roon upang pakinggan ang kwento ni Master Taizin tungkol sa kanyang ama. Wala na silang oras na dapat sayangin. Dahil dito, nagpaalam na si Chi Chunying at sinabing aalis na siya. Sinabihan niya si Ye Chuan na magkikita sila sa Nine Heaven Alliance at pagkatapos ay sabay-sabay silang kikilos. Sa pagkakataong ito, magtutulungan sila upang tuluyang pabagsakin ang Thunder Lion Alliance na matagal nang kumakalaban sa kanila. Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang tumakbo palabas. Ngunit sa mga sandaling iyon din ay kumilos si Ye Chuan at naghanda na ring lumabas. Dahil dito, nagtaka si Master Taizin at agad siyang pinigilan habang nagtatanong kung hindi ba't makikinig siya sa kwento tungkol sa kanyang ama. Lumabas si Ye Chuan sa pintuan habang bitbit ang kanyang sandata at sinabing wala na siyang oras para sa kwento tungkol doon sa ngayon. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad na siya patungo sa Thunder Lion Alliance. Bago pa man siya makarating, kinausap niya ang maliit na skeleton na nasa kanyang bracelet. Nagtanong siya tungkol sa celestial power na nabanggit kanina ni Master Taizin at kung alam ba nito kung paano gamitin iyon. Sinabi ng maliit na skeleton na nang ibigay sa kanya ng general ang kanyang mga pakpak, kasama na ring napunta sa kanya ang celestial power nito. Sa madaling salita, nasa loob na ng katawan ni Ye Chuan ang kapangyarihang iyon. Una, kailangan niyang ituon ang kanyang isipan at damhin ang espesyal na kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga meridian. Lumabas ang maliit na skeleton mula sa kanyang bracelet at pumunta sa likuran ni Ye Chuan. Nagtataka itong nagtanong kung hindi ba't nagmamadali siyang pumunta sa Nine Heaven Alliance. Ano na naman daw ang binabalak niya sa pagkakataong ito? Nang malapit na si Ye Chuan sa gusali ng Thunder Lion Alliance, seryoso niyang sinagot ang tanong. Siya raw mismo ang kukuha sa puso ni Lai Yong. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.